Taong 1985, sa ilalim ng matinding pressure mula sa mga negosyante at malalaking grupo ng kalakalan, nagkamali ang gobyerno ng Colombia ng isang desisyong babago sa kasaysayan ng kanilang bansa magpakailanman. Binaliwala nila ang sunod-sunod na geological reports. Mga babalang nagsasabing kailangang lumikas agad ang ilang bayan sa paligid ng bulkang Nevado del Ruiz. At dahil sa pagkakamaling iyon, mahigit 24,000 tao ang mamamatay. At sa gitna ng trahedyang iyon, isang 13 taong gulang na babae ang maiiwang buhay, ngunit nakabaon sa ilalim ng mga guho. Sa loob ng 60 oras, lalaban siya sa gutom, sa lamig, sa takot, at sa unti-unting paghina ng kanyang katawan. Ito ang kwento ni Umaira Sanchez Garzon. Kung mahilig ka sa mga kwentong puno ng misteryo, mga totoong krimen, mga malagim na trahedya, at mga kasong hindi madaling makalimutan, siguraduhin mong nakasubscribe ka sa Kwentong Kakaiba TV dahil bawat araw, bawat kanto, bawat tao may kwento. Mahigit 169 na kilometro mula sa kabisera ng Colombia na Bogota, matatagpuan ang maliit ngunit masaganang bayan ng Armero. Isang tahimik na bayang agrikultural na halos responsable sa malaking bahagi ng produksyon ng bigas sa buong Colombia. Kilala rin ito sa masaganang ani ng bulak at kape. Napakadaling magtanim sa Armero. Mataba ang lupa. Makulay ang paligid. Masagana ang ani. Pero ang hindi alam ng marami, ang lupang nagbibigay buhay sa kanila ay siya ring lupang unti-unting naghahanda sa kanilang kamatayan. Dahil ang matabang lupang iyon ay nasa paanan ng isang bulkan. August 1984. Habang payapang namumuhay ang mga tao sa Armero, may isang bagay na dahan-dahang gumagalaw sa ilalim ng bulkang Nevado del Ruiz. May napansin ng mga geologist. Dumarami na ang steam eruption sa tuktok ng bulkan, isang mapanganib na senyales na ang magma sa kailaliman ng lupa ay nagsisimula ng makihalo sa tubig. At kapag nangyari iyon, nagkakaroon ng matinding pressure sa loob ng bulkan. Lumabas din sa pagsusuri ng gas sa lugar na tumataas ang level ng sulfur dioxide at carbon dioxide. Malinaw na indikasyon na nagiging mas aktibo ang bulkan sa bawat araw na lumilipas. Agad gumawa ng ulat ang mga siyentipiko para sa gobyerno ng Colombia. At iisa ang kanilang konklusyon. May paparating na pagsabog. At kapag nangyari iyon, maaaring tuluyang maglaho ang mga bayan sa paligid ng bulkan. Nag-iwan pa sila ng mga seismograph, mga kagamitang kayang makadetect ng paggalaw ng lupa bago sumabog ang bulkan. Nagbigay rin sila ng evacuation plans at emergency drills. Pero habang ginagawa ng mga eksperto ang lahat para magbigay hudyat, normal pa rin nagpapatuloy ang buhay sa Armero. May pumapasok sa trabaho, may namimili sa palengke, may mga batang pumapasok sa paaralan. Walang kaalam-alam ang mga tao na sa ilalim ng bundok, unti-unti nang lumalaki ang pressure na kalaunan ay sisira sa kanilang buong bayan. Pagsapit ng Setyembre, mas naging madalas ang maliliit na lindol at steam explosions sa paligid ng Nevado del Ruiz. Paulit-ulit na nagpaalala ang mga scientist mula sa Colombian Institute for Mining and Geology sa gobyerno. Hindi raw lava ang pinakamalaking panganib, kundi ang isang bagay na mas nakakatakot. Lahar. Napakabilis na rumaragas ang halo ng putik, bato, abo at tubig mula sa bulkan. Isang uri ng dambuhalang mudslide na kayang lumamon ng buong bayan sa loob lamang ng ilang minuto.
kayang umabot ng mahigit 100 milya bawat oras ang bilis nito habang tinatangay ang mga batong kasinlaki ng sasakyan. At ang pinaka nakakatakot, alam na ng mga scientist kung saan dadaan ang mga lahar. Diretso sa armero. Gumawa ang mga opisyal ng hazard maps upang ipakita ang mga danger zones. Pero naging magulo ang mga mapa. Hindi malinaw, hindi kompleto, at higit sa lahat, nakakalito. Ang mga lugar na kulay berde ay nagbigay ng maling pakiramdam ng kaligtasan sa mga residente. Inakala nilang ligtas sila. Hindi nila alam, ang mga lugar na iyon din ang kalaunang malilibing sa makapal na putik at bato. Habang nagmamakaawa ang mga scientist na magpatupad ng evacuation, tumutol naman ang mga negosyante. Ayon sa kanila, sobra lang daw ang takot na nililikha ng mga eksperto. Makakasira lang daw ito sa ekonomiya. May ilan pang tinawag na alarmist ng mga scientist na para bang gawa-gawa lamang ang panganib. Naantala ang distribution ng hazard maps, hindi pinakinggan ng mga paalala. At habang papalapit ang sakuna, nagpatuloy lang ang buhay sa armero. Namimili ang mga tao, kumakain kasama ang pamilya, pumapasok sa trabaho, naniniwalang kontrolado pa ang lahat. Habang nilalamon ng karahasan at kaguluhan ng Colombia dahil sa terorismo ni Pablo Escobar, unti-unting nawala sa pansin ng gobyerno ang panganib sa Nevado del Ruiz. At pagkatapos ng ilang buwang babala, dumating din ang kinatatakutan ng lahat. Hapon ng November 13, 1985. Biglang sumabog ang bulkan. Napakalalaking haligi ng itim na abo ang sumabog pa itaas ng langit. Saglit na nagdeklara ng evacuation ng emergency officials. Pero makalipas lamang ang ilang oras, nang tila humina ang pag-ulan ng abo, sinabihan muli ang mga residente na manatili sa loob ng kanilang mga bahay at manatiling kalmado. Hindi nila alam, ang desisyong iyon ang magiging dahilan ng pagkamatay ng libo-libong tao. Kinagabihan, mariing pinayuhan ng Red Cross ang agarang evacuation. Pero dahil sa malakas na thunderstorm, nasira ang communication lines ng bayan. Hindi nakarating ang babala sa mga residente ng armero. Sa labas, malalakas na kulog lang ang naririnig ng mga tao. Akala nila, bagyo lamang iyon. Ang hindi nila alam, natunaw na pala ng pagsabog ang napakalalaking glacier sa ibabaw ng bulkan. At pababa na sa kanilang direksyon, ang napakalalaking lahar. Papalaki ng papalaki, papabilis ng papabilis, at papalapit ng papalapit sa bayan. Kakaibang tahimik ang gabing iyon. Sa kabila ng pag-ulan ng abo buong araw, panatag pa rin ang loob ng karamihan. Dahil sinabi ng mga opisyal na wala raw agarang panganib. Pero eksaktong alas 11:25 ng gabi, biglang nagdilim ang buong bayan. Nawalan ng kuryente. Tumahimik ang mga radyo. At maya-maya, nagsimulang dumaloy ang napakalamig na tubig sa mga lansangan. Inakala ng mga residente na simpleng pagbahalang iyon. May mga taong nagmadaling iligtas ang kanilang gamit. May nagtaas ng mga appliances. May nagsimulang magsalok ng tubig palabas ng bahay. At nang huminto ang tubig matapos ang ilang minuto, nakahinga pa sila ng maluwag. Pero makalipas lamang ang 10 minuto, alas 11:35 ng gabi, dumating ang impyerno. Isang napakalaking pader ng putik, bato, puno at mga debris ang rumagasa papasok sa armero. Halos imposibleng takasan ng lahar. Napakabilis nito, napakalalim at napakalakas. Sa loob lamang ng ilang minuto,
85% ng bayan ang tuluyang nabura. Naglaho ang mga bahay. Natangay ang mga sasakyan. Buong pamilya ang nalunod ng buhay sa rumaragasang putik. Tinatayang 24,000 tao ang namatay ng gabing iyon. Marami ang nalunod. Ang iba naman ay nadurog sa ilalim ng dambuhalang bato at debris. Pero hindi pa doon natapos ang bangungot. Ilang sandali matapos ang unang lahar, dumating ang pangalawa. Mas mabagal, pero mas malupit. Dinurog na ng unang alon ng mga bahay at puno, kaya ang ikalawang lahar ay may kasamang matutulis na kahoy, bubog, bakal at semento. Habang tinatangay ng rumaragasang putik ang mga survivor, unti-unting hinihiwa ng mga matutulis na debris ang kanilang katawan. At habang dumudugo sila, pinapasok naman ang maruming putik ng bulkan ng kanilang mga sugat. Marami sa mga nakaligtas sa unang alon, unti-unti namang namatay dahil sa impeksyon, internal injuries at suffocation sa ilalim ng mabigat na putik. At pagkatapos, dumating ang pangatlo at huling lahar. Mas mabagal, mas mabigat, mas makapal. At tuluyan itong nilibing ang natitirang bahagi ng armero sa ilalim ng makapal na putik at debris. Ang dating masiglang bayan, naging isang napakalaking libingan na nakabaon sa ilalim ng lupa. Nang dumating ang mga rescue workers makalipas ang ilang araw, napahinto sila sa kanilang nakita. Parang wala ng bayan. Sa halip, isang malawak na dagat ng putik ang bumungad sa kanila. May mga puno at yero na nakausli mula sa putik at libu-libong bangkay na nakabaon at nakapilipit sa kakaibang posisyon. Marami sa mga katawan ay halos hindi na makilala bilang tao. Ayon sa mga rescuer, napakalakas daw ng amoy ng nabubulok na kahoy, usok at naaagnas na mga katawan. Pero ang mas nakakatakot, may ilan sa mga inaakala nilang bangkay ang biglang sumisigaw sa sakit nang mapansin ang mga rescuer. Agad ding lumitaw ang napakaraming problema sa rescue operations. Wasak ang mga kalsada papasok sa bayan. Halos imposibleng maipasok ang mabibigat na kagamitan at ang buong armero natabunan ng halos 15 talampakang lalim ng malambot na putik. Kapag tinapakan ito, unti-unti kang lulubog na parang quicksand. Inabot ng 12 oras bago nakahanap ng ligtas na paraan para maabot ang mga survivor. At sa loob ng 12 oras na iyon, maraming sugatan ang namatay habang naghihintay ng tulong. Wala ring mapagdadalan sa mga naligtas. Nawasak na ang ospital ng bayan. Marami ring doktor at nurse ang nasawi. Ang mga kritikalang kondisyon ay isinakay sa helicopter papunta sa pinakamalapit na ospital. Habang ang iba, kinamot na lamang sa improvised medical tents. Pero dahil kulang ang gamot at halos nawasak ang lahat ng antibiotics, mahigit 150 survivor ang namatay dahil sa impeksyon. Sa bawat paghuhukay ng rescuer sa mga guho, mga bangkay ang lumilitaw. At sa buong lugar, isa lang ang maririnig. Mga sigaw ng sakit, mga iyak ng tulong, at mga taong unti-unti nang nawawalan ng pag-asa. Sa gitna ng libu-libong bangkay at mga survivor na halos hindi na makilala sa tindi ng pinsala, may napansin ang mga rescuer. Isang kamay. Isang maliit na kamay na nakaangat mula sa ilalim ng mga tipak ng semento at sirang bubong. Agad silang lumapit. Sa loob ng ilang oras, maingat nilang inalis ang mga debris sa paligid nito hanggang sa unti-unting lumitaw ang isang batang babae. 13 taong gulang lamang. Nakalubog siya sa maitim at mabahong tubig putik
Halos ulo na lang ang nakaangat sa ibabaw. Maikli ang kanyang kulot na buhok. At sa kabila ng lahat, may pag-asa pa ring makikita sa kanyang mga mata. Sinubukan siyang hilahin palabas ng mga rescuer, pero agad silang pinigilan ni Umaira. Sinabi niyang hindi siya maiaangat dahil nang gumuho ang kanilang bahay, bumagsak din ang mabigat na frame ng pintuan sa kanyang mga paa, dahilan para maipit ang kanyang mga binti sa ilalim ng semento. Parang nakaluhod, parang nagdarasal. At habang tumatagal, lalo siyang nilulunod ng malamig at maruming tubig sa paligid niya. Sa unang araw ng pagkakatagpo sa kanya, nananatiling positibo si Umaira. Nakikipag-usap siya sa mga rescuer, ngumingiti pa minsan, at pumayag pa siyang ma-interview ng journalist na si Jermaine Santa Maria Barragan na tumutulong din noon sa rescue operations. Habang sinusuri ng mga diver ang ilalim ng tubig upang maintindihan kung paano siya maililigtas, may isa sa kanila ang nagsabing may nahahawakan siyang mga bangkay sa ilalim. At doon, mahina ngunit malinaw na sumagot si Umaira. Opo sir, pakiramdam ko po parang tumatapak ako sa karne. Sa tuwing susubukan siyang hilahin palabas, mas tumataas ang tubig sa paligid niya. Natakot si Umaira na baka malunod siya bago pa man siya tuluyang mailigtas. Kaya buong gabi, may mga rescuer na nagpapalitan ng bantay sa tabi niya upang hindi siya maiwang mag-isa. At sa kabila ng kanyang kalagayan, kumakanta pa siya. Nagbibiro pa minsan. Para bang siya pa ang nagpapalakas ng loob ng mga taong sumusubukan na iligtas siya. Kinabukasan, tinanong siya ni Barragan kung ano ang huli niyang naalala noong gabi ng trahedya. Mahinahon siyang sumagot. Nag-aalala raw sila noon sa pag-ulan ng abo kaya maaga silang natulog. Pagkatapos, may narinig silang napakalakas na ugong. At ilang segundo lang, biglang napuno ng tubig at bato ang kanilang bahay. At pagkatapos noon, wala na po akong maalala. Nagising na lang ako sa ilalim nitong siminto. Buong araw siyang pinakain ng tinapay at pinainom ng tubig ng mga rescuer. May naghanap pa ng soft drinks para sa kanya nang mahina siyang humiling ng matamis na maiinom. At maya-maya, tinanong niya kung anong araw na. Sinabi nilang Biyernes. Saglit siyang natahimik bago mahinang nagsalita. Naku, may math test pa naman kami ngayon. Baka bumagsak ako. Hindi alam ni Umaira na wala ng paaralan. Nakaramihan sa kanyang mga kaklase, patay na. At sa kabila ng nangyari sa kanyang pamilya at bayan, iniisip pa rin niya ang kanyang kinabukasan. Habang lumilipas ang oras, nagsimulang mamula ng sobra ang kanyang mga mata. Namamaga na rin ang kanyang mukha at mga kamay. At kahit morena si Umaira, halos pumuti na ang kanyang mga kamay dahil sa sobrang lamig at matagal na pagkakababad sa tubig. May ilang rescuer na nagmungkahi ng isang desperadong paraan. Putulin na lamang daw ang kanyang mga paa upang mailabas siya. Naghahanap na sila ng kagamitan para gawin iyon. Pero pinigilan sila ng isang doktor. Ipinaalala nitong si Umaira ay nakababad sa maruming tubig na may mga bangkay. Kapag pinutol ang kanyang mga paa, malaki ang posibilidad na mamatay rin siya sa impeksyon. At dahil doon, isinantabi ang plano. Isa na lamang ang natitirang paraan. Kailangang alisin ng tubig. At para magawa iyon, kailangan nila ng motorized water pump. Agad nakipag-ugnayan ng rescue coordinator sa gobyerno upang humingi ng pump mula sa kalapit na bayan. Habang tumatagal, lalo namang umiinit ang araw. Gumawa ng pansamantalang silungan ang mga rescuer para matakpan si Umaira laban sa matinding init. Pero habang ang ibang tao ay kayang magpahinga sa ilalim ng tent,
Si Umaira ay walang magawa kundi manatiling nakalubog sa maruming tubig. At habang lumalala ang kanyang kondisyon, dumating ang mga foreign reporters upang kuhanan siya ng footage para sa international news. Dahan-dahang itinaas ni Umaira ang kanyang pagod na mukha upang tingnan sila. Namumula na ang kanyang mga mata. Wala na siyang luha. Hindi siya nagmamakaawa. Hindi pa rin siya sumusuko. Pero bahagyang nanginginig ang kanyang mga labi nang sabihin niya, "Nabubuhay ako dahil kailangan kong mabuhay. 13 taong gulang pa lang ako. At ayoko pang mamatay." Pagkatapos noon, mahina niyang sinabi, "Nilalamig ako." At muli siyang nawalan ng malay. Pagsapit ng gabi, muli siyang nagising. Pero may napansin na ang mga rescuer. Parang nagiging magulo na ang kanyang isip. Paulit-ulit niyang sinasabing hindi raw siya marunong lumangoy. Baka raw siya malunod. Minsan naman, hinahanap niya ang kanyang ina sa Bogota. Habang binabanggit na nagtatrabaho raw sa bukirin ng palay ang kanyang ama. Parang hindi na niya alam kung sino ang kausap niya. Parang may kinakausap siyang taong hindi nakikita ng iba. Maya-maya, yumuko siya papunta sa maruming tubig upang uminom dahil sa matinding uhaw. Agad siyang pinigilan ng mga rescuer at binigyan ng malinis na tubig. Unti-unti nang nawawala si Umaira sa realidad. Makalipas ang ilang sandali, muli siyang nawalan ng malay. Nagising lamang siya nang may dumaan na helicopter sa ibabaw nila. Umaasa ang lahat na dala na nito ang water pump na kailangan para mailigtas siya. Pero wala pa rin. Hindi iyon ang hinihintay nila. At sa isang bihirang sandali ng kaliwanagan, mahina niyang sinabi sa mga rescuer, "Magpahinga muna kayo, tapos iligtas niyo ulit ako." Sa kabila ng matinding sakit, iniisip pa rin niya ang kapakanan ng mga taong sumusubok na iligtas siya. Sa Bogota, nakuha rin sa wakas ng rescue team ang motorized pump. Pero dahil sa masamang panahon, hindi agad nakalipad ang helicopter hanggang 7:00 ng umaga sa ikatlong araw. 8:00 ng umaga nang makarating sila sa dating kinaroroonan ng armero. Tahimik na noon si Umaira. Halos hindi na gumagalaw. Ang rescuer na unang nakakita sa kanyang kamay, si Jairo Enrique Guativonce, ay nanatili sa tabi niya buong gabi. Hinakap niya si Umaira upang painitin ito habang lalong lumalamig ang hangin. Mahina raw kumakanta si Umaira habang nakahiga sa kanyang mga bisig. At 3:00 ng madaling araw, mahina raw nitong sinabi, "Hinihintay na ako ng Panginoon." Pagsapit ng 9:00 ng umaga, halos wala na siyang reaksyon. Hindi na nagsasalita. Halos hindi na gumagalaw. Sa wakas, sinimulan na nilang gamitin ang water pump. At tila saglit na bumalik ang kanyang ulirat. Mahina siyang bumulong. "Ma'am, kung naririnig mo ako, ipagdasal mo makalakad ako at matulungan nila ako." Ilang minuto matapos iyon, 10:05 ng umaga, natapos ang 60 oras na pakikipaglaban ni Umaira Sanchez Garzon para mabuhay. Dahan-dahan siyang nawalan ng malay sa huling pagkakataon at tuluyan ng pumanaw. Kalaunan,
nang tuluyan ng maalis ang tubig at mga debris sa paligid niya. Natuklasan ng mga rescuer ang isang nakakatindig balahibong detalye. Ang bangkay na nararamdaman ni Omaira sa ilalim ng kanyang mga paa ay ang kanyang tiyahin. Mahigpit pa rin nitong hawak ang kanyang binti hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. At iyon ang kwento ni Omaira Sanchez Garzon. Ang batang naging muka ng isa sa pinakamalungkot na tagpo sa kasaysayan ng mundo.